Executive Director ho ng Ibon Foundation. Isa pong research group ito mga partner, mga kabrigada. At pag-uusapan ho natin ngayon, ito pong latest na survey ho ng SWS partner kung saan nga ho meron pong lumabas na 52% o katumbas po yan ng Mahigit 14.4. Di ba? 14.4 million Filipinos ang itinuturing ho ang kanilang mga sarili bilang mahirap. At hindi lang yan partner, dun sa numero na yun, mataas din yung mga nagsasabing sila ho ay nagutom, mga kabrigada. Magandang umaga po, Sir Sunny. Welcome po sa Tira Brigada. Makakasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Morning! Gandang umaga, Sir Gab, Sir Haji. Musta na? Opo, Happy Monday. Happy Monday din Happy po. Monday At long time no talk tayo, Sir Sunny. Pero sa panahong ito, mahalaga po na pag-usapan natin. Ito pong estado ng kahirapan dito ho sa Pilipinas. Dito po sa latest na survey po ng SWS, ano ho siguro yung basa ho natin dito? Ano ho yung masasabi natin dito? Kasi tumaas ito ng bahagya, partner. Noong December, napakataas Pero bumaba ito, tapos tumaas ulit dito sa latest survey ng SWS. Ano ho siguro yung basa ho natin dito, Sir Sunny? Well, sa amin, syempre, ano kung pag-ulat na bumababang kahirapan sa Pilipinas, ikatutuwaan natin talaga, di ba? Sa tindi, tagal at lalim ng kahirapan. Pero siguro, ang pinaka-reaction namin, kung babasahin yung survey nito sa tabi ng, halimbawa, labor force survey ng gobyerno, at yung pagkaalam natin na parte ng halalan, medyo mapaisip ka kung tatagal ba itong pagbaba ng kahirapan. Kasi 63% ang kahirapan noong Disyembre, 62% na ng ngayon. Pero may kutob kami, kulang pa kasi yung datos, hindi pa naman nag-release ng buong buo yung DBM ng kanilang datos. Pero may kutob kami, bumaba yung kahirapan ngayon kasi naglalabas ng pera yung gobyerno at ibang mga politiko para doon sa halalan. Kumbaga, parang ang tansya namin panandaliin lang to kasi walang senyales na dumadami ang trabaho, lalo walang senyales na tumataas ang kita ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya iniisip namin, malamang kaysa hindi, itong pagbaba ng kahirapan ay panandalian lamang kasi nga may umikot na pera dahil sa palapit na halalan. So sa palagay ho natin, Sir Sunny, yung sa mga ayuda programs, yung sa mga ganyan Kaya na nga mas lumalakas sa ngayon kasi papalapit yung halalan. So parang ano lang to, parang short term lang na nangyayari itong mga bahagyang pagbaba ng ating kahirapan at kagutuman, Sir Sunny. Oo, parang ganun kasi isang halimbawa lang. Sinibig ko kagabi lamang yung huling labor force survey ng gobyerno. So mahalaga yun kasi labor force survey, tinitingin yung takbo ng trabaho ng ano sa Pilipinas. Mula sa nakarang taon, February 2025 yung pinakahuling datos, kumpara sa nakarang taon, yung nagdagdag lamang na trabaho ay 200,000. So napakaliit nun kumpara dun sa halos 1,000,000 na lumalaki taon-taon na populasyon over 15 years old na may maghahanap marami dyan, may maghahanap trabaho. So hindi namin ma-reconcile kung napaka-kaunti ng dinagdag sa trabaho tapos bumaba yung kahirapan, mukhang hindi sa dagdag kita yung pagbaba ng kahirapan Tapos may isang partikularidad pa, isa sa pinakamalaking sektor, kung matatawag natin sektor, naglikha ng trabaho, yung gobyerno. So maaaring yung mga short time na trabaho sa barangay level o sa city level, again, maaaring election related kasi napakahalaga yung mga ward leaders, alagaan mo talaga yan, di ba? So kung titinan talaga even dun sa profile ng paglikha ng trabaho, yung isa sa pinakamalaking sektor na napaglikha ng trabaho, yung nagtatrabaho sa gobyerno. More or less, I think, halos 400,000 na naidagdag dun sa nagtatrabaho para sa gobyerno. So feeling namin, medyo, again, didikit namin doon. Yung dalawang salik dyan ay yung paglabas ng ayuda, election-related, at malamang kaysa hindi, pagkuha ng mga tao at pagtrabaho sa gobyerno na malamang election-related din. So question talaga kung mananatili ito pagkatapos ng halalan kasi unang-una, bagsak ang kita ng gobyerno, buong bagay kasi sa ekonomiya natin, tapos ang dami mga tax breaks na binibigay sa mga kumpanya. Ikalawa, may hangganan yung pag-uutang natin. I mean, kung dadagdag pa ng dagdag na trabaho sa gobyerno o kaya dagdag ayuda, kailangan umutang para dun So medyo tingin namin sa darating ng mga buwan pagkatapos ng halalan, baka dun kakapit ulit yung tindi ng kahirapan sa bansa. Opo. Pero Sir Sunny, kung ibinibida ho ng gobyerno na
ayun nga po, yung mga nabanggit ninyong intervention, no? Yung intervention measures nila, short term man yan o long term. Kasi syempre pag sinabi mong ayuda, short term yan dahil isang bagsakan yung pagbibigay ho ng financial assistance o kung ano man ho para ho sa mga kabrigada ho natin. Pero kung gayon, masasabi ba natin na kulang pa yung intervention measures na ginagawa ng gobyerno, lalong-lalo na syempre kung pag-uusapan ho natin yung food security, tapos syempre yung pagbibigay o paglikha ng trabaho. Well, kung sa pinakita talaga, ang dapat baybayan natin yung takbo ng labor market. At doon nga kami medyo nag-aalala kasi maliban sa sobrang tumal yung paglikha ng trabaho doon ng ekonomiya, malaking bahagi pa, hindi naman sa pagnenegosyo. Diba? Galing doon sa gobyerno pa. So ang tanong, paano mo sustain ang trabaho sa gobyerno kung maglalabas ang pera ng gobyerno? Kaso naiipit na yung financial ng gobyerno, ang laki ng deposito, lumulobo yung utang, so may hangganan yon. Ang tanong talaga, lalo na ngayon, medyo nadidiskrila yung mundo, di ba? All naman pinagagawa ni Trump, nag-react yung China, nag-react ang Canada at EU. So ganitong klaseng kaguluhan, maasaan ba natin na yung klase ng trabaho na hinahanap natin dati, whether sa abroad o sa Pilipinas, sa may export zones, ay mananatili? Malamang madidiskaril yan eh. So talaga katanungan ngayon, nagbabago na yung mundo. Walang duda. Hindi na sa magbabago yung ating Senado at magbabago yung politika ng bansa pagkatapos ng Mayo. Nagbabago yung ekonomiya ng mundo. Ang pinakatanong, anong pagbabago ang ginagawa ng gobyerno para sa gitna ng ganyang kaguluhan sa ibang bansa para patibayin yung lokal na agrikultura, lokal na industriya, para magkatrabaho. At yung isang pinagtataka namin, yung tulak kay Trump para manggulong ngayon, para palakasin yung Amerikanong industriya. Opo. So kung yung pinaka makapangyarihan na bansa sa buong mundo, yung US, na babahala sa estado ng kanyang industriya, na gusto na proteksyonan, inisip namin, ba't bigay ng Pilipinas? Kung tayo sobrang bagsak ang industriya natin, 4 na dekada pinabayaan, kung yung US ay binibigyan ng rekurso, subsidio, proteksyon ang kanilang industriya, bakit yung DTI ang gusto lalong buksan ang ating lokal na ekonomiya? Talagang hindi namin intindihan yun eh. Ito nga yung malakas na nga, pero proteksyon ng sarili, ay sobrang hina, ibubukas pa natin lalo yung sarili natin. Medyo talagang hindi na yung makorek sa utak namin bakit ko na mag-isip yung economic managers natin eh. Oo. Pero ito, Sir Sunny, may napansin pa ako ha. Yung pong mga ikinokonsidera yung sarili nila na non-poor, tumaas yung bilang ng mga nagutom daw sila. O sabihin non-poor sila pero nagutom. Oho. Ano kaya yung ibig sabihin nito? Ano yung nire-reflect nito? Tsaka ano ba? Dahil ba mataas ba yung presyo ng bilihin? Inflation rate ba? Pero nag 1.8% Bumaba yun nga tayo eh. Well, kasi maganda pakinggan na mababang inflation. Pero huwag natin kalimutan, yung mababang inflation, hindi ibig sabihin bumababang presyo ng bilihin. Sa pangkalahatan, basta positibong inflation, lahat ng binibili natin, isusuma yan, nagmamahal pa rin siya. Mas mabagal, kung mataas ang inflation, mabilis na pagtaas. Kung mabagal inflation, mabagal na magtaas. Pero tumataas pa rin. So yung pinaka-problema talaga natin ngayon, actually kahit mas mababang inflation nun, halimbawa kumpara dun sa 8%, 7-8% noong mga nakarang taon, yung pagtaas na yun, nandiyan pa rin eh. Hindi siya nabawi. So kung gusto natin makita ang pagbaba ng presyo ng bilihin na across the board, kumbaga, kailangan mag-negative inflation. Pero hindi nangyayari sa atin ever eh. Hindi ginagalaw ng negosyante. Sa pangkalahatan, hindi nagbababa ng presyo ng negosyante. So tama kayo. Kaya sa akin, ipagsama nga natin yan eh. Hindi naglilikha ng sapat na trabaho ng ekonomiya. Ang baba ng kita sa klase ng nilikha ng trabaho. Samantalang tumataas ang presyo ng bilihin, mauwi talaga yun dun sa pagtipid sa pinaka mahalaga yung pagkain. Yung kaya kaya tumitindi yung kagutuman. At sa amin, actually ibang klase talaga yung paglaki ng bilang na gutom ng mga pamilya ngayon. I think sa SWS survey, 7.5 milyong pamilya na gutom na. Humigit doble yan mula dun sa 3 milyon nung pagpasok ni Pangulong Marcos. Sa amin, grabe. Ang pinapakita rin siya, yung tindi ng agwat, lumalala yung agwat talaga. Yung mga pinakamahirap, na pati pagkain hindi nabibili, lumolobo sila. Samantala sa kabilang banda, yung mga pinakamayaman at yung mga upper middle class, umarangkada sila. So sa amin, kung may kailangan resolvehin talaga, o siya sa pangkalahatan yung kahirapan, pero particular, ba't may kahirapan, lumalala, at kagutuman, lumalala. Samantalang iba, umaabante. Medyo kailangan mong gobyerno dyan eh. May baluktot na ekonomiya yung ganyang klase. Opo. Okay.
Andiyan pa ba si Sir Sunny? Ayan, Yeah, ayan. dito po. O, medyo naputo lang po. Yeah, ayun po. Sa amin, so ang dapat siguro sa gobyerno ngayon, yung ganyang klaseng lumalaking agwat sa mayaman at sa mahirap, yung huwag ikituwa yung palandaliang pagbaba sa kahirapan kasi kung walang trabaho, walang dagdag na kita, kung napipilit pa mga ibang bansa, mga Pilipino, at kung hindi na papalakas ang agrikultura para maging murang pagkain, Doon naputol. Tira! Brigada! Natin. Oh, parang matagal naman nang idinidiin ito partner ng Ibon Foundation, di ba? Itong ang gap at lalo na itong kakulangan pa rin dun sa wage Oo. ng mga trabahanteng Pilipino, di ba? Ayan, Sorry po. go ahead po. Sorry Sige po. Na yun po, sa amin, yun lang kailangan sana matanawan ng gobyerno. Imbis na masyadong sabihin, ang ganda tatakbo ng ekonomiya, ang galing-galing natin, positibo itong ginagawa ni Trump kasi lamang tayo sa ibang mga bansa sa reyon. Hindi ganun eh. Parang, kumbaga, punhin na yung sarili, iwas to, para lumabante at umangat yung mga yung kalagayan ng pinakamahirap. Hindi na papayamanan yung nasa malapit sa poder. Ayun, okay. Panghuli na lang po siguro kasi 'di ba, ngayon taon parang ilang region pa lang partner yung nagkaroon ng wage increase. At Oo yung nga. wage increase na yun last year pa yun, ngayon na naging effective. Pero parang sa iba pa mga rehiyon, wala na hong nangyayari pa na mga dagdag sahod. At yung mga isinusulong naman po sa House and Senate na mga dagdag sahod, ako parang malabong-malabo na po eh. Ano ho siguro yung masasabi certify natin nga. dito, Sir Sunny, na parang hindi pa rin tumataas yung sahod natin sa ngayon. Alam mo, isang halimbawa yan na isang kagat na pwede gawin ng gobyerno para liitin yung agwat na yan at yung bahagi ng tubo na naiipon sa ilan, ibigay naman sa manggagawa. So para sa amin, sigurado, sabihin nila ngayon, ang hirap magtaas ng sahod, nagkakagulo sa mundo. Nung magandang takbo yung ekonomiya, hirap magtaas ng sahod, magandang takbo yung ekonomiya, baka mandiskarel. Alam mo yan? Totoo. Kahit kailan, magandang takbo ekonomiya, alangan din ang takbo ekonomiya, hindi pwede magdagdag sahod. Ang punto doon, ayaw din na magdagdag ng sahod ng negosyante. So sa amin, lalo mahalaga yung gobyerno nang sabihin, hindi. Ayaw magdagdag ng sahod sa panahon ng kagipitan, may tubo kayo. Yung mahirap na pamilyang Pilipino, walang savings yan, magbigay kayo ng dagdag sahod. So sa amin, sana gamitin ng gobyerno yung poder niya para makailam sa panig ng manggagawa. Hindi na yung pamasyadong paboran, yung mga negosyante. Kayang-kaya magbigay ng dagdag na sahod. Kung gugustuhin lamang niya, pwede niyang gawin yan talaga. Okay. Sige. With that, Sir Sunny, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga at ang dami ko ulit natutuhan, partner. Oo nga, Favorite yan. Isa ito sa mga favorite ko, ini-interview si Sir Sunny kasi pag ini-explain niya yung mga ganyan, mas kumbaga ba mas nalilinawan tayo. Correct. At kung nagre-reflect ba talaga itong mga latest surveys sa totoong nangyayari sa bansa. Yan. Maraming salamat po, Sir Sunny. Mabuhay po kayo sa Ibon Foundation. Ingat po. Maraming salamat, Sir Haji. Ingat po. Thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy-Vit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,